isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo ang nagsasagawa ng isang malawak na party. Pinaalalahanan ni Mitch ang lahat na ilagay ang kanilang mga telepono sa isang bag para walang makakuha ng mga nakakahiyang larawan o video na maaaring magdulot sa kanila ng problema. Bigla, sina Vance at Gilbert ay nagdala ng isang bola na gawa sa goo na kanilang natagpuan sa dagat. Gusto nilang gumawa ng mas malaking apoy para sunugin ito, ngunit na-distract sila nang nagkaroon ng pagtatalo. Nakalimutan ang bola at ang grupo ay nagpatuloy sa kasiyahan sa natitirang bahagi ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Kaylee sa tabi ni Mitch sa lifeguard stand at ang awkwardness ay sumalakay sa kanilang pakikipag-ugnayan habang inaalala nila ang nangyari kagabi. Habang ang apat na iba pang kaibigan ay nagising sa isang sasakyan, si Marcia ay nagising sa isang mesa at agad na nagsuka. Tumingin si Kaylee sa paligid at napansin ang maraming mga bagay na iniwan sa buhangin, ngunit walang ibang tao, nakakaiba. May isang ibon ding natigil sa lupa at nagulat si Kaylee nang makita itong lumubog sa buhangin. Nang magsimulang gumalaw si Marcia, sinubukan siyang pigilan ni Kaylee, ngunit huli na. Ang kanyang mga paa ay natigil at hindi niya mahaila kahit gaano pa siya magsikap. Nang ang kanyang mga kamay ay dumampi sa buhangin, na-stop din ito. Nung una, naisip ng grupo sa sasakyan na banibiro sila nito, ngunit ang pagsigaw at pag-iyak nito ay nagpatunay na talagang natatakot siya. Gusto ni Vance na tulungan ito at hindi pinansin ang iba nang subukang pigilan siya. Lumabas siya sa sasakyan at ilang hakbang lang ang kanyang ginawa bago siya madapa at natigil din. Nang magsimulang sumigaw si Vance sa sakit, gusto siyang tulungan ni Mitch at Jonah, ngunit pinigilan sila ng mga babae. Habang nagsisimulang lumubog si Vance sa buhangin, sinubukan ni Jonah na paandarin ang sasakyan, ngunit hindi ito gumana. Naghagi si Mitch ng bagay na nakatali sa isang lubad, ngunit hindi ito nahulog ng sapat na lapit. Sa ngayon, nawala na ang kalahati ng mukha ni Vance, at nang subukang itaas ang kanyang ulo, ang manipis na mga hibla ay humila sa kanya pababa. Sa loob lamang ng ilang minuto, pareho silang nawala ni Marcia sa buhangin. Pagkatapos, pinag-usapan ng grupo kung ano ang gagawin. Hindi nila matawagan ang 911 dahil ang mga telepono nila ay nasa trunk ng sasakyan at patay na ang baterya. Kaya hindi pa rin ma-start ni Jonah ang sasakyan. Inilapit ni Kaylee ang kanyang kamay sa buhangin nang hindi hinahawakan ito, at nagulat ang lahat nang makita ang ilang mahiwagang hibla na lumalabas. Nang mga sandaling iyon, nagising si Gilbert. Lumalabas na na-stock siya sa isang basurahan na may nakakahiyang drawing sa kanyang mukha dahil sa isang party prank. Sinimulan niyang insultuhan ang kanyang mga kaibigan dahil iniwan siya roon at sinubukang lumabas, hindi pinapansin ang mga babala ng iba. Hanggang sa banggitin nila na 2 tao ang patay, tumigil si Gilbert sa paggalaw. Inamin niyang masakit ang katawan niya dahil sa pagkakatigil doon, kaya ipinaalala sa kanya ni Mitch na sa loob ng ilang oras, itutulak siya ng alon palapit sa kanila. Pagkatapos ay hinayla ni Kaylee si Mitch papasok sa lifeguard stand. Pinapanood sila ni Jonah nang may selos at ipinaalala sa kanya ni Shonda na kailangan niyang kumalma. Habang sinusubukang abutin ng mahiwagang mga hibla ang mga gulong ng sasakyan, nakakita sina Kaylee at Mitch ng alak sa cooler at nagsimulang uminom. Lumipas ang mga oras, pero walang dumating. Umiinit na ang araw at sinubukan ng mga tao sa sasakyan na takpan ang kanilang sarili gamit ang isang tuwalya. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Kaylee na tanungin si Mitch kung ano ang ginawa nila kagabi, at tiniyak sa kanya ni Mitch na nag-usap lang sila. May nakitang sunscreen si Mitch sa lifeguard stand at inihagis ito ni Kaylee sa kanyang mga kaibigan sa sasakyan. Habang tinatalakay nila ang mga pangyayari kagabi, napagtanto nilang hindi umalis ang iba pang mga partygoers. Kinain sila ng buhangin. Umiiyak ang lahat maliban kay Gilbert, na nagsimulang magpanik dahil nasusunog na ang balat niya sa init. Inihagis sa kanya ni Jonah ang sunscreen, na nakapagpakalma sa kanya pansamantala. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Kaylee ang gubol na tuyo na at nabasag sa dalawa. Napagtanto ni Ronnie na parang napisa na ito, na nangangahulugang hindi ito bola, itlog ito. At ang halimaw na lumabas dito ang nasa buhangin na kumakain ng mga tao. Dahil kagabi lang ito ipinanganak, napagpasyahan ni Kaylee na hindi pa ito gaanong malaki. Kumuha siya ng sausage mula sa cooler at inihagis ito sa buhangin. Ngayon ay nakikita na ng lahat kung paano ito hinihila ng mga hibla sa ilalim ng lupa. Naghagis pa sila ng ilang sausage dahil gusto nilang makita kung gaano kalayo ang abot ng halimaw, pero patuloy na lumalabas ang mga hibla. May isang ibon na bumaba para kumain ng isa sa mga sausage, para lang mahuli ito ng mga hibla at mabilis na mapatay. Inihagis nila ang huling sausage sa ibang direksyon at hindi ito kinain ng halimaw. Kaya iyon ang ligtas na lugar. Hindi ito kalayuan, pero sapat pa rin para maging delikado ang paglapit dito.
Nagsimulang magtalo muli ang grupo at itinuro ni Ronnie na wala silang nakitang kahit isang sasakyan o taong dumadaan sa loob ng maraming oras. Tumangging sumuko, kumuha si Jonah ng 2 surfboard mula sa likod ng sasakyan at inihagis ang mga ito sa buhangin. Hindi gumanti ang halimaw, kaya ligtas siyang sumakay. Ngayon ay pwede na niyang palitan ang mga board para gumalaw ng walang panganib. Nang paalalahanan siya ni Kaylee na huwag masyadong ailapit ang mga daliri sa buhangin, tumigil si Jonah sa paggalaw at ipinahayag na kailangan nilang mag-usap. Tinawag niya ang lahat ng mga taksil nung gabi, pero iniisip ng kanyang mga kaibigan na dapat itong pag-usapan mamaya. Ang dapat nilang unahin ay ang pagtakas. Nagpatuloy si Jonah sa paggalaw, at nang makarating siya sa isang mesa, nadulas ang surfboard at halos mahulog siya, pero nakahawak siya sa mesa sa huling segundo. Napansin ng iba na iniuwi ng mga hibla ng halimaw ang mga board at sinabi kay Jonah na bumalik na, pero iginiit nitong kaya pa rin niyang iligtas ang sarili. Bigla, lumitaw ang mga hibla sa ilalim ni Jonah at hinawakan ang kanyang tiyan, kaya tumalon siya para sa wakas ay makarating sa tuktok ng mesa. Umalis ang mga hibla na may mga sugat na dumudugo sa kanyang balat at nahilo si Jonah. Kaya nahiga siya habang naririnig ang isang tunog sa kanyang tainga sa halip na mga nag-aalalang tinig ng kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang segundo ng pahinga, natauhan si Jonah at nagreklamo tungkol sa sakit, ipinaliwanag na parang 1,000 jellyfish ang nararamdaman niya. Dahil hindi gaanong malalim ang mga sugat, napagpasyahan ni Ronnie na may lason ang mga hibla. Huminga ng malalim si Jonah at pinilit ang sarili na gumalaw. Dahil may bag sa mesa, nakakita siya ng pagkain at aksidenteng nabitawan ang isang saging, na hindi lumubog. Nang buhatin niya ito, napansin niya ang mga hibla at binaba ulit ang saging. Pero ang halimaw ay lumalabas lang sa buhangin, hindi sa bonfire spot. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa mesa para lumapag sa parehong lugar at walang nangyari, na nagpapatunay sa kanyang theory na kinaiinisan ng halimaw ang apoy. Para magdiwang, kinain ni Jonah ang saging, para lang manghinayang nang makita kung paano nagsisimulang maglabas ng nana ang mga sugat sa kanyang tiyan. Pinapakalma siya ni Kaylee gamit ang malumanay ngunit matatag na mga salita, sinabihan siyang bumalik sa mesa at suriin muli ang bag. Kumuha siya ng mga inumin at sinimulang ihagis ito sa kanyang mga kaibigan. Pero nang ihagis niya ang huling lata, nabasag ang mesa at nadulas siya. Mas lalong tumulo ang nana mula sa kanyang mga sugat bago ito sumabog at dumugo, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Gamit ang malaking pagsisikap, nagpatuloy si Jonah sa paggalaw at nagawa niyang bumalik sa mesa. Kasabay nito, gumagalaw ang mga surfboard sa sarili, na nangangahulugang inaalis ng halimaw ang anumang paraan na maaari nilang gamitin para gumalaw. Pagkatapos ay lumitaw ang mga hibla sa ilalim ng sasakyan para dumaikit sa mga gulong, sinusubukang igalaw ang mga ito. Tinanong ni Gilbert ang tungkol sa mga telepono, at sinimulan ni Ronnie na hilahin ang likod na upuan para maabot ang trunk ng sasakyan, pero hindi ito matanggal. Ipinahayag niyang susubukan niyang tumayo sa bumper para buksan ito, pero mainit ang metal, kaya kailangan niyang takpan ang trunk ng sasakyan ng tuwalya bago gumalaw. Sinabi ni Ronnie kay Shonda na sumulat siya ng sulat para sa kanyang ina at sa kanyang notebook at hiniling na ibigay ito kung may mangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga kamay ni Shonda para sa seguridad, gumapang si Ronnie sa trunk ng sasakyan at ibinaba ang kanyang katawan para tumayo sa bumper. Samantala, tiningnan ni Kaylee ang iba. Nahilo si Jonah at malapit nang mawalan ng malay si Gilbert dahil sa init, bukod pa sa metal drum ay sumasakit sa kanyang balat. Si Ronnie, nagawa niyang ilagay ang susi sa lock at sinimulang buksan ang trunk ng sasakyan, para lang madulas pababa ang takip. Buti na lang at nakahawak siya at hindi nahulog. Sinubukan niya ulit at tumama ang takip sa kanyang mga binti, na nagdulot sa kanya ng pagdulas at pagbagsak sa ibabaw ng trunk ng sasakyan. Isinara ulit ito, itinuro ni Kaylee na masyadong malapad ang trunk kaya kailangan niyang samandal. Ginulong ni Shonda at Ronnie ang tuwalya para gamitin ito bilang lubad, pero hindi pa rin sapat ang haba para kay Ronnie na samandal at buksan ang trunk ng sasakyan ng sabay. Naalala ni Mitch at Kaylee na may rescue hook sa lifeguard stand at ibinigay ito kay Ronnie, na nahihirapang gumalaw dahil nanginginig ang sasakyan kapag tinutusok ng halimaw ang mga gulong. Maingat na maingat, sa wakas ay nagawa ni Ronnie na buksan ang trunk, pero bago pa man niya maabot ang mga telepono, may isa pang sasakyan ang lumitaw sa beach at bumusina ng napakalakas na ikinagulat niya. Nadulas si Ronnie at sumara ang trunk ng sasakyan, na naipit ang kanyang mga daliri habang sumisigaw siya sa sakit. Nagsimulang sumigaw at kumaway ang iba para makuha ang atensyon ng bagong tao. Huminto ang sasakyan malapit sa mesa at binaba ni Officer Alex ang bintana para sabihin sa kanila na sarado na ang beach. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ang nangyari, pero iniisip ni Alex na lasing lang sila, at hindi sila pinaniwalaan.
Hindi pinansin ang kanilang mga babala, lumabas siya ng sasakyan, pero walang nangyari. Tiningnan ni Alex sina Jonah at Gilbert na naglalakad-lakad sa beach nang walang problema. Lumalabas na sinubukang hawakan ng mga hibla ang kanyang mga paa pero hindi ito makapasok sa kanyang boots. Kinutya niya si Gilbert dahil sa laki nito at sa drawing sa mukha, bago subukang hilahin ito pero hindi niya magawa. Pagkatapos ay tiningnan ni Alex si Ronnie, pero hindi rin niya mailabas ang mga daliri nito. Patuloy niyang kinutya ang lahat at ipinahiwatig na may kinain silang ilegal na gamot. Kaya sinigawan siya ni Kaylee dahil sa pagiging walang silbi. Pumunta si Alex sa lifeguard stand at nagsimulang makipagtalo kay Kaylee at Mitch, hindi pa rin pinaniniwalaan ang kanilang kwento at nagbanta na gagamit ng puwersa kung hindi sila bababa. Dahil tumanggi ang dalawa, inabot niya ang kanyang pepper spray at aksidenteng nabitawan ang kanyang susi ng sasakyan. Pagkaabot niya para kunin ito, natigil ang kanyang kamay. Sinabi ni Kaylee na gamitin ang pepper spray at ng ice spray ni Alex ang mga hibla, nawala ang mga ito sa ilalim ng lupa at bumitaw. Sumigaw si Alex sa sakit nang matuklasan niyang kinain na ang kanyang braso at nahulog sa buhangin dahil sinimulan na siyang hilahin pababa ng halimaw. Gamit ang ramp sa stand, nakalapit si Ronnie para makuha ang pepper spray at hindi pinansin ang pagmamakaawa ni Alex para sa tulong, hinayaan siyang malunod hanggang sa mamatay. Pagkatapos makita ang mga bote ni Alex, nagsuot si Mitch ng kanyang flip-flops at humingi kay Shonda ng kanyang mga tuwalya, plano itong gamitin ito para takpan ang kanyang mga paa. Nagawa niya ang una ng walang problema, pero nang abutin niya ang pangalawa, nabasag ang railing at nahulog siya sa buhangin. Agad na inabot siya ng mga hibla ng halimaw at hinawakan ang bawat bahagi ng katawan na maaari nilang abutin. Kaya pinanood ng iba kung paano dahan-daang dumudugo hanggang sa mamatay si Mitch at lumubog ang kanyang katawan sa buhangin. Pati ang kanyang damit ay nawasak ng mga hibla at lumabas sa kanyang mga mata at bibig. Nang mawala na ang katawan, minarkahan ng dugo ang lugar kung saan siya namatay. Pagkatapos, napansin ni Kaylee na inililipat ng halimaw ang sirang railing at sinabihan si Shonda na kunin ito. Mas marami pang railing ang sinira ni Kaylee at inihagis din ito kay Shonda, pati na rin ang tuwalya. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang isugal ito at tumalon mula sa stand, buti na lang at nakarating siya sa sasakyan. Bigla, sinuntok ni Kaylee si Shonda dahil sa pagiging malandi sa kanyang boyfriend at nagdesisyon ang mga babae na pantay na sila ngayon. Nagsorry si Jonah kay Kaylee sa ginawa niya at nagsabi silang, "I love you," sa isa't isa. Ginamit ni Gilbert ang kanyang huling lakas para umikot sa drum para mas makapag-usap ng maayos sa kanyang mga kaibigan, at patuloy na umaabot ang mga hibla sa tumutulong dugo. Hinailan ni Kaylee at Shonda ang katawan ni Ronnie hanggang sa mailabas nila ang kamay nito. Pagkatapos ay binalutan nila ito ng tuwalya, inilagay nila ang mga piraso ng railing sa buhangin para gumawa ng tulay, at naglakad si Shonda dito habang ipinaliliwanag na wala talaga siyang ginawa kay Jonah kagabi. Pagkatapos makarating ng ligtas si Shonda sa mesa, tumawid din si Kaylee para maabot ang kanyang boyfriend. Sumunod si Ronnie, pero na-distract siya nang mapansin ang tumutulong dugo mula sa tuwalya. Nang mawalan ng balanse si Ronnie at mahulog, sinimulang iwisek ni Kaylee ang pepper spray para makakuha sila ng oras. Mukhang maayos si Ronnie at hinawakan ni Kaylee ang braso nito. Gayunpaman, naabot ng mga hibla ng halimaw ang kabilang braso ni Ronnie at ibinagsak siya para malunod. Umiiyak ang lahat, hindi alam na unti-unting umaakyat ang mga hibla sa drum ni Gilbert. Nagdesisyon si Shonda na subukan ang plano ni Mitch sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mga paa gamit ang mga tuwalya. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya at nagawa niyang makarating sa ibabaw ng sasakyan ni Alex. Bigla, naramdaman ni Gilbert na gumagalaw ang drum at nagpanik, pero ilang segundo lang ito. Pagkatapos niyang ipahayag na tapos na, dumura siya ng dugo habang lumalabas ang malalaking tentacle mula sa lata para balutin ang kanyang katawan. Agad nilang ibinagsak siya, iniwan lang ang isang landas ng dugo. Pagkatapos ay hinalag ng halimaw ang sasakyan ni Alex, na nagdulot kay Shonda na mahulog sa hood at matamaan ang ulo, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Lumipas ang ilang oras at dumilim na. Sa wakas ay nagising si Shonda at natuklasan na may balsa sa ibabaw ng sasakyan. Inihagis niya ito sa buhangin para maabot ang mesa, at ngayon ay matutulungan na niya si Kaylee na dalhin si Jonah sa sasakyan. Nang mga sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa at nahulog si Kaylee pabalik sa balsa. Nang akmang babalik na siya sa sasakyan, isang kumikislap na galamay ang lumabas sa harap niya at sinubukang umatake. Pero dahil umiwas siya, isinara lang nito ang pinto ng sasakyan bago mawala. Pagkatapos ay umakyat si Kaylee sa ibabaw ng sasakyan at kumuha ng isang gas can, para lang lumabas ulit ang galamay at sirain ito, ikinalat ang gas sa buong sarili.
Kumuha si Kaylee ng pangalawang ken at ibinuhos ito sa buhangin bago kumuha ng mga posporo sa kanyang bulsa. Nang subukang atakihin siya ulit ng gala may sinindihan ni Kaylee ang mga posporo at inihagis ito dito. Kaya ang buong galamay ay nasunog. Habang nagpupumiglas at sumisigaw ang nilalang, binuksan ni Shonda ang pinto para makapasok din si Kaylee sa sasakyan. Sinubukan ng halimaw na buksan ang pinto, pero hinayla ito ng mga babae para manatiling nakasara. Sinubukan din itong hampasin ang sasakyan gamit ang mas malalaking hibla nito pero hindi ito gumana, kaya nagdesisyon itong mawala. Nagkaroon ng sandali ang mga babae para makahinga at napagtanto na patay na si Jonah, kaya umiyak sila. Kinabukasan, may isang surfer na nakakita sa sasakyan at kumatok sa bintana para gisingin ang mga babae. Lumabas sila at naglakad sa buhangin ng walang problema, ibig sabihin ay wala na ang halimaw. Habang nagsisimulang umuwi sina Kaylee at Shonda, ang nilalang ay lumalangoy sa dagat para subukang makarating sa isang bagong beach na may mga bagong mabibiktima. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.